Hindi naman tayo binabraso ng Panginoon para magbago. Hindi ka naman binabalian ng Panginoon para magbago. Hindi naman tayo kinikwelyuhan na sinasabing sumunod ka at magbago. Continue. Hindi may tatangin ang pangalan ni Jesus ang pinakamaimpluwensyang pangalan sa buong mundo simulat sa Paul. Mula nang ang Panginoong Yesus ay bumaba sa lupa hanggang sa ating kapanahunan, wala nang maitutulad, wala nang maipapantay, walang maitutumbas. Siya lang ang maimpluwensyang pangalan. Nakapagpapagaling kapag ginamit ang pangalan ng Panginoong Yesus. Nakakapagpalayas ng demonyo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Kaya siya lang talaga ang natatanging pangalan at wala nang maitutumbas sa Kanya. Ano ang sabi? Kaya nang ang taong ito na sumilang sa isang liblib na bayan ay nagsabing, "Ako ang ilaw ng sanlibutan," sabi sa John 8:12. "Ang mga salita ko ay hindi kailanman lilipas," sabi naman ng Lucas 21:33. Siya ay nagbigay ng prediksyon na natupad sa kasaysayan. Siya ang ilaw. Tingnan nyo, siya ay mayroong kapangyarihan, sabi nga, na gumawa ng kababalaghan, gumawa ng himala, at hindi magkakabula ang lahat ng kanyang mga ipapahayag at sasabihin. Hindi may tatatwa na ang pinakamaimpluwensyang tao sa buong mundo ay si Jesus, ngunit may matinding epekto na iba siya sa personal nating mga buhay. Kaya nga, sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kawalan, sa panahon ng panganib, sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng karamdaman, sa panahon na hindi mo na alam ang iyong gagawin, ang tatawagin lang talaga natin ay ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Kaya ngayon title po natin yan, yung caption natin sa ating live, ang pangalan. Kaninong pangalan? Ang pangalan ng Panginoong Yesus. Minsan nga, di ba, ang isang bata, kapag nasa panganib, ang nababanggit ay, "Nanay ko po," "Inay ko." O, di ba? Pag nasa malayo ang magulang, makakatulong ba? Hindi. Pero ang pangalan ng Panginoong Yesus, on the spot, nandyan siya. Nandyan ang kanyang kapangyarihan. Kapag tinawag mo, kikilo siya sa ating buhay. At kung meron siyang impluwensya sa ating buhay, ano na ba itong impluwensyang ginawa ng ating Panginoong Yesus sa ating buhay? Di ba? Ipinapantay lang ba natin siya sa epekto ng ibang tao sa buhay mo? O nabago ba niya ang buhay mo? Sa ikabubuti, siyempre. Nabago ba ng Diyos ni Jesus ang ating buhay para tayo lalong maging mabuti? Or naiimpluwensyahan tayo ng ibang mga pangalan ng ibang tao para manatiling hindi nagbabago at hindi nagpapa-impluwensya sa pangalan ng ating Panginoong Yesus? Actually, nasa atin din ang paglaya. Kahit nga gaano kalakas ang kapangyarihan ng ating Panginoon, kung hindi natin siya pipiliin at hahayaang mag-impluwensya sa ating buhay, walang pagbabago na magaganap sa ating buhay sapagkat hindi naman tayo binabraso ng Panginoon para magbago. Hindi ka naman binabalian ng Panginoon para magbago. Hindi naman tayo kinikwelyuhan na sinasabing sumunod ka at magbago. Binibigyan pa rin tayo ng laya ng ating Panginoon. Binibigyan tayo ng laya para maimpluwensyahan tayo ng kanyang pangalan. Kaya nasa atin yung pagtanggap Nasa atin yung pagkilala. Kaya tama yung sabi ng Revelation chapter 3:20. Siya'y kumakatok. Pwede naman niyang buksan yung pintuan pero kumakatok pa. Bakit? Para i-inform ka, bigyan ka ng desisyon, bigyan ka ng layang magpasya kung papapasukin mo siya. At kung papapasukin nga natin ang ating Panginoon, sabi doon, dudulog siya sa hapag at sasalo sa atin, di ba? So nasa atin yung laya, nasa atin yung pagpili. Kung bibigyan natin ng panahon at pagkakataong maimpluwensyahan tayo, nasa atin pa rin yung desisyon at pagpapasya kung yung pangalan ng Panginoong Yesus ay mag-i-impluwensya sa atin. Hindi niya tayo binabraso. Hindi niya tayo kinikwelyuhan. Hindi niya tayo tinatakot. Kagaya ng iba na nananakot. Diba? Thank you, God.